Good morning mga ka-Silver Mitchdel. So ibablog ko ngayon yung bago kong nabiling action camera, DJI Osmo Action 3. So nabili ko siya sa Henry Camera sa Mall of Asia sa halagang 25,690. So ito yung resibo niya. Ayan, 25,690. Yan yung price ng adventure combo niya. So yung include sa adventure combo niya yung mismong unit ito. Tapos yung protective frame niya ito na, kinabit ko na dito. Tapos yung extra battery. Yan, may tatlong extra battery. Yan. Yung isa nandito na sa loob. Tapos yung multifunctional battery case niya ito. Tsaka yung 1.5 extension rod niya, kaso hindi ko mapakita kasi ginagamit ko ngayon. Yung flat adhesive base, yan yung para sa helmet, yung sa ibabaw ng helmet. Yung user manual, and then yung quick release mount niya, dalawa yung quick release. Yan, ito yung isa nandito na rin. Tapos yung type C to type C cable ito, tsaka yung rubber lens nya ito, may extra rubber lens siya kasi pwede nyong palitan to. So ito yung mismong unit. Ayan. So meron siyang dalawang screen, yung front and tsaka yung back. Yung power on and off button niya, ito yung type C na dyan ka pwedeng mag charge or mag transfer ng file to PC or laptop. And then yung start button niya ito. Tapos yung battery niya nandito side, yung nakalagay yung battery niya kasi may kuha na, kasi may case na. So i-on natin yung unit. Yan. Zoom natin kaunti para medyo makita. Yan. So i-swipe nyo lang pababa. Ito yung settings. Yan. So ang kagandahan pala dito sa Osmo Action 3 or sa latest na ngayon na Osmo Action 4, yung gusto ko yung snapshot niya. Ayan, sinet ko siya sa video, pwede sa HDR video hyperlapse, pero sinet ko siya sa video. Kagandahan nito kasi halimbawa nagra-rides kayo tapos bigla kayong may magandang view na gusto nyong i-capture kaagad, so ito dito magagamit yung snapshot. Kasi pag naka-off yung unit nyo tapos in-on nyo siya, medyo mga ilang seconds pa bago mag-on. So itong snapshot, pag press nyo itong start nya, automatic siya magre-record. Yan, nagre-record na siya kaagad. Tapos pag in-stop mo naman, yan, mag-stop siya, tapos automatic rin siyang magsisave dun sa Memo apps, DJI Memo apps. So yun ang nagustuhan ko dito. Ayan, i-on natin ulit. Ayan, swipe pababa, tapos yung settings. Ayan, snapshot, naka video, voice control. So yung voice control, pag in-on mo yan, pag may command yun na sinabi mo na start recording, stop recording, so yun ang gamit ng voice control. Tapos yung sounds niya naka high, tapos yung anti flicker naka auto, yung screen off when recording, sinet ko siya sa never para makita ko kung nagre-record pa ba. Tapos yung auto power off naka 5 minutes para in case na malimutan kong gamitin, pag 5 minutes na automatic siya mag-off para
makaka-save ka rin ng battery. Tapos yung lead naka-on, horizontal calibration, yan, language, date, yan. Yan yung mga isi-set nyo. Tapos ito yung video nya in resolution. So yung video nya, may HDR, yan, maganda na tong HDR video. Yan, video. Tapos yung resolution niya, ang ginagamit kong resolution is 2.7K, 16, ring ratio niya is 9, and yung frame rate niya is 60. Yan yung ginagamit kong resolution. Yung iba naman ginagamit 4K. Although maganda talaga siya, malinaw, pero para sa akin kasi malaki yung memory na makakain niya, tsaka mabilis malubat. So for me, satisfied na ako sa 2.7K. Yan, malinaw na yan. Tapos yung Rocksteady na, yan yung Rocksteady, nakastitch siya sa Rocksteady. Meron ring Rocksteady Plus, horizontal balancing, horizontal steady. So ito palang pagkakaintindi ko sa horizontal balancing, pag nakasit siya na ganyan, kahit na nakaganon siya or ganyan 45 degree, naka-steady pa rin yung video niya sa ganyang, kaya yun. Pero para sa akin, Rocksteady yung ginagamit ko. Yan. Tapos ito yung loop duration niya, siniset ko siya sa 5 minutes. Yan. So itong kuha naman, itong isang settings na to dito, yan, yung exposure, nakaset ko siya sa auto. Tapos yung white balance, auto rin. Yung color, normal. Yung field of view nya, dalawa ginagamit ko, yung ultra wide tsaka wide. Yan. Tapos yung sa audio naman nya, yung channel is stereo, noise reduction naka-on, directional audio nya is front. So pag gagamitan nyo ng external mic, kasi nakabili na ako dati ng external mic, ito yung Boya BYK4. So nung tinesting ko siya, napakalakas ng sagap ng audio nya. So parang hindi ako satisfied kasi malakas yung audio nya. So hanggang sa nakapanood ako ng video sa YouTube, yung mga vlogger din. So ginagamit nila yung external mic ni M3 Moto. Ito yon. Yan. So maganda naman yung mga feedback dito, kasi medyo nakokontrol na yung voice control niya, hindi na siya yung nag-high yung peak niya. Ayun, kaya bumili ako nito. Yan. So napadoble tuloy yung gastos ko, kasi ito medyo parang 400 yata to, kasama yung service charge. So itatry ko to kung maganda ba yung audio niya talaga. Yan, pero tingin ko maganda kasi marami nang gumagamit nito eh. Ayun, yun, watch out nyo lang yung pagtitesting ko nito, tsaka yung helmet setup. Papakita ko rin kung ano yung helmet setup ko, yung nakalagay na tong unit, tapos itong external mic, tapos pag meron kayong intercom, yan, papakita ko rin sa inyo. So ito yung helmet setup ko. So ito yung external mic nya. Yan, ito. Yan, kakabit na siya. Yan, ito. Tapos nakakonect na siya dun sa mic. Ito. Yan siya. Yan, kinonect ko na siya. Tapos yan dito, yun, kasi ito yung external mic, yung intercom nya. Yan, dyan, kita ba? Yan. Tapos yung sa intercom, meron din
may nabili rin ako kay M3 Moto na yung combo cable na para sa intercom tsaka yung sa external mic. Yan, yung maliit na microphone nakapasok dito para pag nag-uusap kayo ng OBR nyo, nagre-record pa rin siya. Ayan. Yan, yung ganyan yung setup ko. Hope makikita nyo yan. Yan. Tapos yung mic nya, yung sa intercom, tsaka yung external mic dito yung sa loob. Ayan. Yan lang yung setup ng ko sa helmet setup. Yan. So, watch out nyo lang yung testing ko nitong unit ng action cam tsaka yung bagong nabili na external mic adapter nya, kung okay ba talaga yung audio nya. Traffic pa rin dito. May strike pa ba ngayon ng mga jeep? Wala na, no? Isang araw lang. Pero kapon kahit na may strike, kuwan pa rin eh. Marami pa rin bumabiyahe na jeep. Wala ano pa naglalaban. Yun nga, siyempre siguro yung iba walang makain eh. Siyempre mahirap din pag walang makain na yung pamilya. Pero isang araw lang naman, dapat sinacrifice na rin nila kasi nga siyempre yung ibang mga kasama magagalit kukuhan yun kasi hindi sila bumiyahe tapos yung iba bumiyahe. Pag nanalo naman sila sa pinaglalaban nila, siyempre makikinabang rin yung lahat sila. Pero siyempre hindi mo rin maiwasan yung sa mga ibang driver na pumasada talaga kasi nga wala magugutom yung pamilya nila kung kahit isang araw na hindi pumasada. Kaya hindi mo rin maiwasan talaga na dito ba tayo dumaan dati? Ganda bumiyahe pag ganito yung kalsada, maluwag. Punta to sa BGC, di ba?
Suka yun. Suka din padagan yun. Medyo yung traffic na dito. Mali tayo. Hindi yan. Oras pa eh, mag 9:50 pa lang. 51 hour na lang.